Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East dahil sa giyera ng US at Israel sa Iran, kung saan wala pang katiyakan kung kailan ito matitigil, siniguro ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kahandaan na tumulong sa repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino pabalik sa Pilipinas. Kabilang sa posibleng gagamitin ay ang transport aircraft ng Philippine Air Force at mga sealift vessel ng Philippine Navy. We are maintaining a high level of preparedness. Siyempre, in-expect na rin po natin yan, although we await the official guidance coming from DMW and also DFA and DND. During the COVID and during the issue in 2020, we sent ships indeed to India and to Oman. So with this, we are capable. Your Navy is very capable. Pero sa teknikal na paliwanag ng AFP, kaiba sa sitwasyon noong COVID-19 pandemic, maraming dapat ikonsidera ngayon sa pagpapadala ng kanilang asset. Lalo't sarado pa ang airspace sa malaking bahagi ng Middle East dahil sa patuloy na bombahan ng missile at drone. Dagdag ng PAF, mahalaga ang isang komprehensibong plano para matiyak ang kaligtasan. We have to consider several things po, like yung prepositioning natin, ground control, coordination on the ground, and this is miles away. Medyo malayo po ito, no? So, yung also the issues about diplomatic clearances, conflict wartime po tayo, unlike po nung COVID, ma'am, na, we just, it's more of a health risk. Now, we are considering, syempre po yung conflict, yung safety po ng, hindi lang po ng movement, but lahat po, even the aircraft, even lahat po ng, nandun po sa airspace. Una na ring pumalag ang palasyo sa pagtuligsa ni Vice President Sara Duterte sa repatriation effort ng pamahalaan matapos itong sabihin na madali lamang umano ang pagpapadala ng eroplano kung saan ibinahagi nito na nakabalik naman ang kanyang kaibigan mula Dubai at ibinahagi pa niya ang karanasan sa pagpapauwi sa mga stranded sa Davao City noong pandemic. Samantala, sa kabila ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo at nakaambang krisis sa langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan, tiniyak ng AFP na hindi apektado ang kanilang mga operasyon para depensahan ang soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito'y sa gitna na rin ng patuloy na iligal na pananatili ng mga barko ng China na base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy ay nasa 30 barko mula PLA Navy at China Coast Guard. For the AFP, all operational matters will continue. We could not afford to have a letdown in performing our mandate. Pinag-aaralan naman ng AFP ang flexible working arrangement, partikular sa kanilang mga civilian employee, bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa pagtitipid sa pagkonsumo ng enerhiya. In the meantime, our AFP units and offices po are already being reminded to strictly observe existing energy observation measures. Pwede po tayong mag-adjust ng schedule ng opisina, pero ang pagbabantay po sa bayan, hindi po pwedeng mag-day off. Kaugnay nito, ipinamalas ng Philippine Army ang pagpigil sa pagsugod ng mga kalaban sa isang littoral defense live fire exercise na bahagi ng Katex-Katihan sa Burgos, Pangasinan. Bukod sa armor at artillery assets, kabilang ang remote control weapon system, idineploy rin ang combat drones. Ang pagsasanay ay suporta sa external security operations sa ilalim ng land defense concept ng Army. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.